good evening. Welcome back sa ating channel na It's a Trap. So, quick update lang dito sa mga tissue culture plant natin na nirepat natin last time. So, may mga nahuli na yung iba na traps. Pero yun yun, di ba? Mas less chance sila makahuli dapat dito kasi may mga net na yan sa paligid, sa baba, at may mga plastic na rin sa taas at gilid. Pero, may mga kahit na nasa indoor yan or nasa mga parang greenhouse na setup, pahuli pa rin sila ng mga insekto. Kasi yung langgam, syempre, may paraan yan para makapasok. So, ayan, nakahuli na to. Tapos, habang pinagmamasdan ko yung iba, eto, may nahuli na rin. So, ayun. Eto pala, meron din. Pero yun. Malamang yung iba dyan, meron din. Hindi ko lang siguro napansin. Pero ayun nga, sabi ko sa inyo, kahit hindi nyo pakainin tong mga to, kakain to. Meron silang traps diba? Para saan pa? So, siguro pag nasa bote, di talaga sila makakakain doon. Pero pagka once na nailabas mo na sila, kakain na yan. So, nakakatuwa lang na panoodin na yung isang halaman na kalalabas lang mula sa bote ay ngayon nakakakain na. Diba? So, yun lang. Update ko lang kayo. Yung iba dyan nakahuli rin ng mga small insect. Ano ba tayo? Ayun. Nakahuli rin sila. Kung ano yung mahuli nila dyan. Yung mga ganito kaliliit, sa tingin nyo, nakakahuli kaya. Tingnan natin. Diba? Hindi maliit na ano ba yung nahuli dyan? Spider mites? Hindi, biro lang. Siguro ants rin yan. So kahit na maliliit, nakakahuli yan. Hindi mo kailangan pakainin. Kasi may maliit rin ng mga insect. Nakakasya pa rin sa traps nila. So yun lang. Para masagot rin yung mga tanong nyo, kailangan pa mong pakainin? Sa akin, hindi na. Kasi pag pinapakain natin, nagagalaw sila. Pangit yung traps. Ang advantage lang doon, pag pinapakain mo sila, lumalaki talaga na mabilis. Diba? So, nasa sa inyo na yun kung paano nyo ibabalanse. Kung gusto nyo ng napakagandang traps na sakto lang yung bilis ng laki, so huwag nyo pakainin. Kusang kakain yan. Kung gusto nyo naman na mabilis lumaki yung traps at tumaba yung rhizome nila, pero yung mga traps nila ay masasacrifice dahil minsan mapapakain na sila, ma-overfeed natin sila. So, syempre, mangingitim yung traps noon at maghihintay ka ulit na panibagong traps para lang may bago na naman silang pang-display or pang-kain, di ba? So, nasa sa inyo na yun, balansehin nyo kung paano nyo alagaan itong mga alaga natin ng mga carnivorous plant. Pero para sa akin, kung ayaw nyo pa silang galaw-galawin at gusto nyo maging healthy sila, hindi mo na mag-algae, huwag nyo muna isprayan ng mga kung ano-anong mga chemicals. Hayaan nyo silang dumiskarte ng sarili nila, makakakain yan. So ayan, so yun lang muna. God bless sa inyo. At ito yung isang maikling update sa mga tissue culture plant natin. To remind you, magkakaroon tayo ng mga tissue culture plant by the end of this year or early next year. So, pwede kong ibenta na nasa bote. Pwede ko rin ibenta na wala. Nasa labas na. So, sabihan nyo lang ako kung anong gusto nyo. Kasi inisip ko kasi pag nasa bote, baka mabasag pagdating sa inyo. Madisappoint kayo kasi mabasag ganun. So, kahit kasi anong bubble wrap natin dyan, kung isisipain, babagsak, wala tayo pakakawa doon. So, isipan natin. Isip ko nga kung sakaling hindi ko bibenten sa bote, alagaan ko na lang muna. Mga ilang piraso rin yung bote na yung ma-acquire ko on this end of the year. So, plano ko dyan ilagay halera ko dyan mula dun hanggang dito. Siguro, lalagyan ko na lang daanan dyan konti para pag nagdidilig tayo, makakapwesto pa rin tayo. Pero dyan, puro mga Venus flytrap na malalaki. Kasi malaking cultivar yung kukunin natin. So, yun lang muna. God bless sa inyo. And bye-bye.